Bakit hindi tinatanggap ng Iran ang kasunduang nuklear na ito? Sa tingin natin, wala silang dahilan tumanggi. Ubos na pera nila, halos lunod sa mga sanksyon, nawala ang mga lider at wasak ang mga pasilidad nuklear. At ngayon, may kasunduan na nakalatag na kayang solusyonan lahat ng iyon. Ang kailangan lang nilang gawin ay talikuran ang kanilang ambisyong nuklear, pero patuloy pa rin silang tumatanggi. Ito ang tanong na parang walang makasagot ng maayos. At kaya ka nandito. Para masagot ito, kailangan nating iwan ang kanluraning pag-iisip at pumasok sa BES dahil ibang ideolohiya ang natutulak dito. Kapag naintindihan mo ito, may intindihan mo ang lahat ng ginagawa ng Iran. Bawat pagtanggi, bawat pang-udyok, bawat pulang linya na nilalampasan nila ay biglang nagkakaroon ng saysay. Ito ang Mia Kesha JNS TV. Tara, simulan na natin. Magsimula tayo sa isang maikling kwento. Ang kwento kung paano darating ang Mesyas sa relihiyong Islam. Nagsisimula ito sa kaguluhan, palatandaan ng nalalapit na katapusan at panahon ng matinding pagsubok sa mundo, kung saan nagsisimula ng bumagsak ang dati nating mundo. Mga digmaan at salot at pagdurusa sa antas na hindi pa naranasan ng sangkatauhan. Ang matinding kaguluhan ay ang paunang hudyat, ang ebidensya na ang plano ng Diyos ay sa wakas ay nagsisimula ng maganap. At mula sa kaguluhang iyon, siya ay lilitaw. Ang nakatagong imam, ang Mahdi, ang Mesiyas ng Islam. Isang tao ang itinago mula sa mundo ng mahigit 1,000 taon, ngunit buhay pa rin siya at naghihintay sa itinakdang tamang panahon ng Diyos. Kapag siya ay lumitaw, titipunin niya ang kanyang hukbo at magmamarcha patungong Jerusalem dahil doon naroon ang kaaway at doon nagtatag ng kuta ang mga puwersa ng kasamaan. Sa lupang iyon, magaganap ang huling laban ng kabutihan at kasamaan, magwawagi ang imam, magtatapos ang kasaysayan at maghahari ang katarungan ng Diyos sa mundo. Iyan ang kwento. At noong 1979 nang maupo sa kapangyarihan si Khomeini, nagsimula ang pagsasabuhay ng kwentong yon. Maraming tao ang tingin sa Rebolusyong Iranian 1,000. 1979 bilang pampulitikang pangyayaring, pinalitan ng Islamikong pamahalaan ang kanluraning sinusuportahang gobyerno. Tama man ang paglalarawang iyon, hindi nito lubos na ipinapaliwanag ang buong kwento. Ang rebolusyong ito, ang Rebolusyong Islamiko, ay binago ang buong layunin ng Estado ng Iran. Idineklara na ang Iran ay hindi na isang bansa sa karaniwang kahulugan, kundi ang unang yugto ng isang bagay na kosmiko, ang pagdating ng Mesiyas ng Islam. Para maintindihan ang pahayag na iyon, dapat nating malaman kung sino ang nakatagong imam at ang kahulugan ng kanyang papel sa Shia Islam. Dahil ito ang paniniwalang nagpapatakbo ng lahat, mula sa programang nuklear hanggang sa Strait of Hormuz, ang pagtanggi sa mga kasunduang iniaalok ng kanluran, at ito ay isang paniniwalang hindi nagsimula noong 1979, kundi noong 874 CE pa. Ang Shia Islam, pangunahing sangay sa Iran, ay nakabatay sa konsepto ng imam. Sa Shia teolohiya, ang salitang iyon ay may bigat na walang katumbas sa kanluraning relihiyon. Dahil ang imam ay isang tauhang may kosmikong kahalagahan na hinirang ng Diyos at itinalaga ng naunang imam. Taglay niya ang mga katangiang hindi basta makakamit ng karaniwang tao dahil sa sobrenatural na kaalamang mula sa Diyos na naipapasa sa kadena ng banal na transmisyon mula kay Propeta Muhammad. Ang haba nun. Pagkamatay ni Propeta Muhammad, lumitaw ang tanong kung sino ang mamumuno sa mga Muslim, dahilan ng pagkakabahabahagi ng Islam sa dalawang pangunahing sangay hanggang ngayon. Piniling ng Sunni Muslim ang sistemang nakabatay sa pagkakasundo ng tao sa pagpili ng kanilang mga pinuno, samantalang naniniwala ang Shia Muslim na si Ali, pinsan at manugang ni Propeta Muhammad, ang hinirang na tagapagmana. Matapos si Ali, nagkaroon pa ng 11 imam na bawat isa ay itinalaga ng nauna at itinuring na tunay na pinuno hindi lang ng mga Muslim kundi ng buong sangkatauhan. Nakakatuwang isipin na lahat ng 11 imam ay pinatay o ikinulong ng mga namumuno noon dahil ayon sa Islam, alam ng mga nasa kapangyarihan na ang isang tunay na hinirang na imam ay ginagawang hindi lehitimo ang kanilang otoridad. Pagkatapos ay, dumating ang ika-12 na imam at, noong siya ay bata pa, siya ay nawala. Hindi siya namatay ayon sa teolohiyang Shia, kundi siya ay itinago. Itinago siya ng Diyos para protektahan siya mula sa mga puwersang sumira sa mga naunang imam. Naniniwala ang Shia Muslim na buhay pa rin siya ngayon. Matapos ang mahigit 1,000 taon, espiritual siyang naroon sa mundo, pinagmamasdan ang mga kaganapan at babalik siya. Sa itinakdang panahon ng Diyos, siya ang mamunguna sa huling labanan, magtatatag ng bana na katarungan at tatapos sa kasaysayan. Sentro ito ng Shia Islam na pinaniniwalaan ng Islamic Republic. Mahigit 1,000 taon matapos mawala ang ika-12 imam
imam, nanatiling pareho ang posisyong pampulitika ng pangunahing Shia. Matiyaga kaming naghihintay sa aming Mesiyas. Hindi namin kinukuha ang kapangyarihan dahil walang lehitimong pamahalaan hanggat di pa bumabalik ang imam. Ang mga tapat ay dapat magpatuloy sa buhay sa ilalim ng kahit sinong pinuno habang hinihintay ang panahon ng Diyos. Ito ang pananahimik sa politika na pinaniniwalaan pa rin ng ilan na yon. Ngunit dumating si Khomeini na nagpasya na tuluyang itapon ito. Naglatag siya ng argumentong naglalaman ng isa sa mga pinakamatitinding teolohikal na pahayag sa politika sa makabagong kasaysayan. Dahil iniisip niya na hindi naghihintay ang imam na likhain ng Diyos ang pampulitikang kalagayan para sa Mesyas. Naghihintay ang imam na gampanan ng pamayanang Muslim ang kanilang bahagi, ihanda ang daan at buiin ang uri ng Islamikong sibilisasyong mabibigay daan sa kanyang pagbabalik. Hindi pasibo ang paghahandang ito. Sa halip, nangangailangan ito ng agaran at aktibong pagkilos. Nagsisimula sa pagtatatag ng isang tunay na pamahalaang Islamiko sa Iran na yon, bilang unang yugto sa proseso na sa huli ay magdadala sa paglitaw ng imam. Nagbago rin siya ng teolohiya, patungong misyon militar, at sinabi sa mga tagasunod na responsibilidad nilang ihanda ang daan para sa pagbabalik ng imam. Kinakailangan itong aktibong labanan ang mga puwersa ng pang-aapi na palaging tumatayo laban sa banal na katotohanan, ang parehong mga puwersa na nagkulong at naglason sa 11 imam noon pang mga nakaraang taon. At ang mga puwersang tinukoy ni Khomeini sa makabagong mundo bilang imperialismong Amerikano at Sionismo na tinawag niyang istikbar o kayabangan ng walang hanggang mga api. Nilikha niya ang IRGC para sa paglaban na yon. Ano ang nagbigay sa kanya ng lehitimasyon matapos ang lahat ng taong lumipas? Ayon sa doktrina, kapag wala ang nakatagong imam, ang pinakakwalipikadong iskolar ng Islam ang dapat mamuno bilang kinatawan niya. Ito ang dahilan kung bakit may formal na titulo bilang kinatawan ng imam ang kataas-taasang pinuno ng Iran. Namumuno si siya bilang kinatawan sa lupa ng isang figurang nakatago sa loob ng 12 siglo at isinasagawa ang kapangyarihang hindi pampulitika, kundi teolohikal at makadiyos. Sa mga sundalong Iranian, ang pagsuway sa kataas-taasang pinuno na kinatawan ng nakatagong imam ay itinuturing na kasalanan laban sa Diyos, hindi simpleng pagsuway lang. Iyan ang nagbago sa katapatan ng IRGC mula sa disiplinang militar tungo sa isang katapatang mas mahirap tibagin. Ang Islamic Revolutionary God Corps ay ideological na puwersang nilikha matapos ang revolusyon noong 1979 para ipagtanggol ang Islamic Revolution, hindi ang mga hangganan ng Iran. Ang banal na misyon nitong dalhin ang Mesiyas o ihanda ang daan para rito. Ang mga sundalo nito ay sumasailalim sa teolohikal na indoktrinasyon habang nagsasanay militar na itinuturo sa kanilang hindi sila sundalo ng sambayan ng Iranian kundi ng nakatagong imam. Ang kanilang katapatan ay hindi sa presidente o parlamento, kundi direkta sa pinakamataas na pinuno bilang kinatawan ng imam at sa pamamagitan niya ay sa Diyos. Hindi itinuturing ng IRGC ang sarili nito bilang pambansang hukbo na may pambansang misyon. Tahasang tinatanggihan nito ang konsepto ng bansang estado bilang likha ng kanluran. Hinahati nito ang mundo sa Dar al-Islam, ang kaharian ng Islam, at Dar al-Kufr, ang kaharian ng mga hindi naniniwala. Naiintindihan nito ang misyon bilang kosmikong tungkulin na higit pa sa anumang bansa. Nagpupondo, nagbibigay ng armas, at nagsasanay ito ng mga proxy na puwersa sa gitnang silangan, gaya ng Hezbollah sa Lebanon, mga Houthi sa Yemen, at mga milisya sa Iraq at Syria bilang bahagi ng hukbo ng imam. Ang kapayapaan ay hinuhubog ayon sa hulmang, ang huling anyo ay ang katapusan ng kasaysayan. Nakikita nila ang mundo bilang mga bansang dapat kabilang sa Islam. Ayon sa relihiyon nila, hindi nila kayang isuko ang mga lupa, dagat, at bansang pag-aari ng mga hindi naniniwala. Para sa kanila, ang mga hindi naniniwala ay kailangang labanan, ganun kasyemple at klaro. Balikan natin ang kwento ng pagdating ng Mesiyas dahil mahalaga ang mga detalye para maintindihan kung bakit ganoon kumilos ang IRGC. Ang una at pinakamahalagang detalye ay ang panahon bago bumalik ang Mahdi, ang fitna, ang dakilang kapighatian, ang kaguluhan. Hindi ito trahedya bago ang kaligtasan, kundi kailangan para dito. Ayon sa teolohiya ng IRGC, itinakda ng Diyos ang pandaigdigang kaguluhan, kaya't hindi ito dapat pigilan. Ito ang palatandaan na natutupad na ang plano ng Diyos. Habang lumalala at nagiging magulo ang mga bagay, lalong naunawaan ng mga tapat na malapit na ang pagbabalik ng imam, ang Mahdi.
Nakakakatuwang isipin na magkaibang-magkaiba ang pananaw ng kanluraning estratehikong pag-iisip at ng IRGC teolohiya na parang magkaibang mundo sila. Lahat ng institusyong itinayo ng kanluran, kahit nabigo gaya ng NATO, United Nations, mga kasunduan sa pagkontrol at teorya ng pagpigil, ang diplomasya mismo ay umiiral sa pangunahing paniniwala na ang katatagan ang layunin at ang malawakang digmaan ay isang kabiguan. Gayunpaman, ayon sa teolohiya ng IRGC, ang malawakang digmaan ay simula ng kaligtasan at ang pagsisikap na pigilan nito ay pagtatrabaho laban sa plano ng Diyos. Sa madaling sabi, gusto nila ng kaguluhan, kalituhan at digmaan dahil para sa kanila, senyales ito ng pagdating ng Mahdi, ang Mesiyas. Ang Mahdi ay lilitaw mula sa kaguluhang yon, kasama ang eksaktong 313 na mga kasamahan at tapat na naniniwala ang IRGC na sila ang institusyong naghahanda sa mga kasamahang iyon na yon. Sa kasalukuyan, kaya ganun katindi ang kanilang indoktrinasyon at ganun din ang kahandaan ng kanilang mga mandirigma na mamatay dahil naunawaan nila na hindi sila nagsasanay para sa isang pambansang digmaan, kundi para sa huling kampanya ng imam. Ang mga makaliligtas at tunay na sumusunod sa salita ng Diyos ay maaring sumama sa imam. Ano ang susunod na mangyayari? Pagkatapos, dadalhin ng Mahdi ang kanyang mga hukbo patungong Jerusalem dahil doon nagtatago ang Dajjal, ang Islamikong Antikristo, isang nilalang ng matinding panlilinlang na nantitipon ng mga hukbo ng kasamaan sa kanyang paligid at doon niya itinayo ang kanyang kuta. Laging ikinagugulat ng mga kanluraning tagapanood na sa teolohiyang Islamiko, si Jesus, isang iginagalang na propeta, ay babalik sa sandaling iyon. Sa katapusan ng panahon, bababa siya at sasama kay Mahdi para habulin ang Dajjal hanggang Bab Alud na ngayon ay gitnang Israel. Doon nila siya winasak, natapos ang mga puwersa ng kasamaan, itinatag ng imam ang kataruhan ng Diyos, at dito nagwawakas ang kasaysayan gaya ng alam natin. Ito ang nagpapaliwanag, sa totoo lang, kung bakit malalim ang kanilang puhunan sa pagpapalaganap ng propaganda tulad ng Taka Harzen para hikayatin ang mga tagasunod ni Jesus, ang mga Kristiyano, na talikuran ang Israel. Alam nila na ang suporta ng Kristiyano sa Israel ay hadlang sa pagbabalik ng Mahdi, pero para na yan sa ibang oras. Sana ay napaliwanag ito kung bakit obsessed sila sa Israel, dahil Israel at Jerusalem ang sentro ng pagdating ng kanilang Mesiyas. Kapag tinitingnan ng IRGC ang estado ng Israel, hindi lang nila ito tinitingnan bilang isang kalabang pampulitika o bilang isang puwersang sumasakop sa lupang Muslim, kahit na nakikita nila ito bilang pareho. Tinuturing nila itong kuta ng Dajjal itinayo sa mismong teritoryo kung saan dapat mangyari ang huling labanan at tinitirhan at pinoprotektahan ng mga puwersa ng istikbar. Ang parehong kanluraning imperialismo na tinukoy nilang laging umaapi sa banal na katotohanan. Ang pag-iral ng Israel, malakas, armado ng nuklear, suportado ng Amerika at may kontrol sa Jerusalem ay problema para sa kanila at sa kanilang propesya. Hindi mangyayari ang pagbabalik ng Mahdi dahil nasa maling kamay ang lupain ng huling labanan at hindi makakarating ang imam. Ito ang dahilan kung bakit sila sabik noong Oktubre 7. Pakiramdam nila, ito ang unang hakbang para maagawang Israel. At paulit-ulit nilang ipinilit ang kwentong yon kahit na hindi naman ito totoo. Isang mataas na kleriko na konektado sa IRGC ang opisyal na nagpahayag nito noong 2015. Di ito tungkol sa ikapito ng Oktubre, kundi sa Israel. Sa kanyang talumpate sa mga miyembro ng IRGC, sinabi niya na ang misyon ng IRGC ay alisin ang mga hadlang sa paglitaw ng imam ng panahon. Pinakamahalaga sa mga hadlang ay ang pag-iral ng Estado ng Israel at hindi ito paniniwala lang ng isang radikal na paksyon sa loob ng IRGC. Ito ang opisyal na teolohiya at mission statement ng organisasyong namamahala sa programa ng mga sandatang nuklear, arsenal ng mga balistikong misil at network ng mga puwersang proxy ng Iran sa gitnang silangan. Ano ang koneksyon nito sa pagtalikod nila sa planong nuklear? Ngayon, nagkakaugnay na ang lahat dahil ang katapusan ng panahon ay nangangailangan ng kaguluhan at ang pagbabalik ng Mahdi ay kailangan ng pagkawasak ng Israel. Sa malas para sa kanila, hindi sila madaling wasakin sa karaniwang paraan. May pinaka-advanced na air defense systems ito sa rehiyon, suportado ng Amerika, may lihim na nuclear arsenal at ilang dekada ng bigo ang mga kampanyang militar laban dito. Ang tanong na sinasagot ng IRGC mula sa kanilang theological na pananaw ay kung aling instrumento ang makalilihan ng sapat na kaguluhan para sa senaryo ng katapusan ng panahon. Anong puwersa ang sabay-sabay nasisira sa kasalukuyang kaayusan, lilikha ng pandaigdigang pagdurusa bago lumitaw ang imam at gagawa ng di nagawang bagay ng karaniwang hukbong sandatahan?
Ang sagot sa kanilang pananaw ay sandatang nuclear dahil ito lang ang puwersang kayang gurahin ang Israel. Mas mahalaga pa ito dahil ito lang ang kasangkapang kayang umabot sa antas na hinihingi ng kanilang teolohiya at lumikha ng kaguluhang tulad ng fitna. Kaya naman ang programang nuklear ay hindi isang pambarter o panakot sa pananaw ng kanluran. Ito ay kasangkapan ng isang banal na tungkulin. Kasangkapang ginagawang pisikal na maisa sa katuparan ang senaryo ng katapusan ng panahon. At dahil dito, ang pagsuko nito ay hindi isang pampulitikang konsesyon o isang bagay na kailanman ay hindi nila magiging handang gawin. Isa itong gawa ng telohikal na pagtataksil. Makikikita mo dito kung bakit gustong-gusto nilang mabigo ang Israel at bakit nila ipinapakalat na gatagumpay sila sa pag-atake sa Israel. Kung nagkakompetensya ang Islam at Judaismo sa itsura ng Mesiyas, kailangang mabigo ang Israel para tama ang Islam. Sa ngayon, ang tagumpay ng Israel ay talagang gumugulo sa kanilang paniniwala sa relihiyon, kaya sila ay lalong nagagalit at lalong tumitindi ang kanilang mga pag-atake sa Israel. Pero mas lumalala pa ito dahil sa Western deterrence theory na matagal nang sinusunod ng Israel, ang mutually assured destruction ay nangangahulugang parehong malilipol ang magkabilang panig, kaya hindi sila gagamit ng nukes. Sinasabi nitong ang nuklear na sandata ang napapanatili ng kapayapaan dahil natatakot silang parehong malipol. Ang takot ng magkabilang panig ang kumipigil sa pagpindot ng button, pero nakasalalay ito sa palagay na parehong gustong mabuhay ang dalawang panig. Dinugol ng teolohiya ng Islamic Republic ang mga dekada sa pagbuwag ng paniniwalang iyon sa kanilang mga mandirigma at nirika ang pananaw na ang pagkamatay sa huling labanan bilang sundalo ng Mahdi ang pinakamataas na martiryo. Kamatayan sa pinakamahalagang sandali sa buong kasaysayan ng sangkatauhan sa kosmikong pananaw bilang paglilingkod sa banal na misyon na inihanda nila buong buhay. Ibig sabihin, ang mutually assured destruction ay hindi hadlang para sa Islamic Republic, lalo na sa pinaka-Mahdi nilang paksyon. Ito ay paglalarawan ng eksaktong uri ng kaguluhang magwawakas sa mundo na sinasabi ng kanilang teolohiya na dapat mangyari bago ang kaligtasan. Hindi akma ang pundasyon ng Western deterrence na nakabatay sa palagay na kaligtasan ang pangunahing layunin ng kabilang panig sa mga tunay na gumagawa ng desisyon tungkol sa nuclear program ng Iran. Kaya naman, kapag sinasabi ng Israel at Amerika na ang banta ay talagang lumalaki at nagiging napipintuna, ito ay dahil may pagkaunawa na talagang may intensyon ang Iran na gamitin ang kanilang mga nuclear na armas. Mahalagang tandaan na hindi nagkakaisa ang Iran tungkol dito. Kapag sinabi ko ang Iran, ang tinutukoy ko ay ang Islamic Republic, hindi ang karamihan ng tao ron. Pero kahit sa loob ng kanilang gobyerno, may totoong hidwaan sa pagitan ng matitinding taga-suporta ng Mahdi sa loob ng IRGC at ng mas praktikal na grupo na sumusunod sa tradisyonal na posisyon ng Shia. Hindi tungkulin ng militar na pangunahan ang pagdating ng Mahdi. Ito ay nasa Diyos at wala sa kanilang kontrol. Dapat unahin ang kaligtasan ng Islamic Republic. Ang foreign minister ay mukhang kabilang sa grupong ito, pero hindi natin alam kung siya ay tunay na moderate o umaarte lang bilang mabait sa good cop, bad cop na estilo. Pero mukhang totoo ang pagkakahati at nakikita natin ito sa mga negosasyon. Ang problema, hindi naman talaga ito mahalaga. Kapag sinusubukan ng mga diplomat ng Iran na makipagkasundo sa Amerika, maaari itong isabotahe ng Islamic Republic sa loob lang ng ilang oras. At nasaksihan na natin itong mangyari mismo. Hindi mapigilan ng mga pragmatista dahil parehong dahilan kung bakit wala rin silang napipigilan ngayon. Dahil wala silang access kay Mujtaba Khomeini, ang bagong kataas-taasang pinuno na hindi pa nakikita o naririnig mula ng maupo sa kapangyarihan. Maaring patay na siya o malubang may kapansanan at tanging mga nasa pinakaloob na bilog ng IRGC lang ang nakakaalam ng kanyang kalagayan. Namatay si Khomeini sa simula ng digmaan, sino na ngayon ang bagong kinatawan ng imam? Magandang tanong. Napagdesisyunan nilang si Maytaba yon, pero iyon din ang pinakamapanganib na bahagi. Dahil sa Islamic Republic, ang pinakamataas na pinuno, ang bagong kinatawa ng nakatagong imam, ang salita ng Diyos sa mundo. Sa ngayon, ang salitang iyon ay dumadaan lamang sa pinakamatinding mga hardliner at walang nakakaalam kung totoo ito o hindi. Walang pananagutan at hindi alam ng iba kung sino ang kanilang pinakikinggan. Talaga bang ang naririnig mula sa Tehran ay sumasalamin sa pasyang ginawa ng isang buhay na kataas-taasang pinuno o katang-isip lang na pinamamahalaan ng mga taong higit na nakikinabang dito?
Tungkol kay Mujaba, nais ko ring pag-usapan ang isa pang bagay na baka narinig mo na. Matagal nang itinuturo ng gobyerno ng Iran ang fatwa ni kataas-taasang pinuno Khomeini na nagbabawal sa mga sandatang nuklear sa Islam, tinuturing na haram ang mga ito. Ipinagmamalaki nila ito bilang patunay sa mundo na ang anumang binubuo nila ay hindi talaga bomba. Ngayon, bukod pa sa pag-asang familiar ka sa takiya, na nangangahulugang pinapayagan silang magsinungaling ng hayagan. Para mapanatili ang dangal ng Islam, may ilang bagay kang dapat malaman tungkol sa fatwa na ito kapag narinig mo ito sa argumento. Sa batas ng Shia, ang fatwa ay hindi permanenteng batas. Ang kautosang ito ay nakadepende sa kasalukuyang sitwasyon at sa buhay ng eskular na naglabas nito, kaya maaari itong baguhin o tuluyang bawiin kung magbago ang mga pangyayari. Ayon sa matataas na opisyal ng Iran, sinabi ng isang dating diplomat na hindi permanente ang fatwa at maaring magbago kung may mapanganib na aksyon ang Amerika o Israel. Ang pangalawang bagay naman ay masimple, patay na ang lalaking naglabas ng fatwa. Napatay si Khomeini noong mga pag-atake ng Pebrero at hindi na ito muling inilabas ng anak niyang si Mujtaba. Dahil dito, nawala ang nag-iisang relihiyosong hadlang na pumoprotekta sa mga Iranyanong diplomatiko sa negosasyon. Wala nang saysay ang argumentong naghihiwalay sa programa nila at sandata. Huwag kayong paloko sa ganoong rason. Ngayon, ang kasalukuyang alok ni Trump ay hinihiling sa Iran na isuko ang lahat ng kanilang naembak na enriched uranium at itigil ang lahat ng enrichment sa loob ng teritoryo ng Iran. I-dismantle ang pasilidad nila sa Natanz, Fordow at Isfahan, pigilan ang ballistic missile program at itigil ang suporta sa Hezbollah, Houthis at sa lahat ng iba pang proxy force na pinopondohan nito sa buong reyon. Kapalit nito, aalisin ng US ang mga parusa, i-on-freeze ang humigit kumulang $20 bilyong na mga ari-arian ng Iran at papayagan itong bumalik sa global na sistemang pinansyal. Pinapapayagan lang ang maliliit na research reactor para sa medical na layunin. Lahat ay nasa ibabaw ng lupa at kitang-kita. Sa pampulitika at pang-ekonomiyang aspeto, maganda ang alok na ito. Lugmok ang ekonomiya ng Iran dahil sa mga parusya at sa gastos ng digmaan. Nagdurusa ang mga Iranian at mukhang gusto ng pragmatistang paksyon sa gobyerno ang ginhawang ito. Pero ang pragmatistang paksyon ay hindi namamahala sa nuclear program at hindi rin nila kontrolado ang kipot ng Hormuz at hindi rin nila hawak ang paglapit sa kataas-taasang pinuno. Kontrolado ng IRGC at para sa kanila, iba talaga ang tingin nila sa alok na ito. Hindi lang ito tungkol sa pagsuko ng nuclear na sandata kapalit ng kaunlaran. Ang hinihingi ni Trump ayon sa kanilang pananaw na panrelihiyon ay ang tuluyang pagdidesarma ng hukbo ng imam bago ang huling labanan. Isuko ang tanging sandatang kayang lumiha ng kaguluhang hinihingi ng kanilang teolohiya, na ibigay sa kalaban ng tagumpay na ipinagkait sa mga puwersa ng istikbar sa loob ng 12 siglo ng kasaysayang Islamiko, at gawin ito kapalit ng pera. Hindi nila ito tinitingnan bilang patas na palitan ng magkaibang interes. Nakikita nila ito bilang paanyaya na tumalikod sa pananampalataya, ipagkanulo si Mahdi, buwagin ang misyon, at maging sanhi ng pagkaantala ng pagbabalik ng kanilang Mesyas. Yan ang dahilan kung bakit walang kasunduan. Yan ang dahilan kung bakit paulit-ulit ang negosasyon. Kaguluhan. Kaguluhan ang mismong taktika nila. Hindi lang dahil irasyonal ang Islamikong Republika, kundi dahil hindi ito basta kalkulasyong pampulitika. Ito ay isang obligasyong teolohikal at walang anumang alok na pampulitika sa mundo ang kayang tapatan iyon. Kaya, bakit ayaw nila sa kasunduan? Ngayon, alam mo na. Hindi rin mahirap intindihin kapag nakita mo sa kanilang pananaw. Sa totoo lang, ito ay lubos na lohikal, pero wala ito sa alinmang balangkas na idinisenyo para harapin ang kanluraning diplomasya. Ngayon, sa kabila ng lahat ng yan, posible pa rin bang magkaroon ng anumang uri ng kasunduan? Oo, at ito ang dahilan. Dahil merong prinsipyo sa pamamahalang Shia Islam na tinatawag na maslahatin nizam, na sa esensya ay nangangahulugang ang kaligtasan ng kaayusang Islamiko ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng iba pa. Kapag nanganganib ang rehimen at napapaligiran sila, maaring igiit ng mga pragmatista na ang pansamantalang pag-atras ay hindi pagtataksil, kundi paraan para mapanatili ang kanilang misyon. Ginamit na nila ang argumentong iyan dati at naging epektibo rin. Ang kasunduan noong 2015 ay planadong paghinto para magkunwaring isinusuko ang kakayahang nuclear habang patuloy silang muling nagtatayo na alam nila. Nagbigay ito ng oras sa kanila. At oras talaga ang lagi nilang gustong makuha. Umaasang ang kanluran ay mauubusan ng pasensya, mawawalan ng gana, mawawalan ng interes, at atras gaya ng palagi nitong ginagawa. Iba ang kasunduang ito kaysa noong 2015 at alam nila yon.
Hindi ito kasunduang, pumapayay panatilihin ang infrastruktura at pansamantalang itigil ang pagpayaman. Kasunduan ito na hinihingging talagang isuko nila yon. Lumalampas iyon sa kanilang hangganan, mula tactical na pag-atras tungo sa hindi matatanggap na kanilang teolohiya dahil naniniwala silang nabubuhay sila sa panahon ng Mesyas. At ang katotohanan na sila ay nananatiling nakatayo matapos bombahin ang pinakamakapangyarihang puwersang militar sa mundo, matapos mawala ang kanilang kataas-taasang pinuno, matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, hindi nila nararamdaman na sila ay natalo. Mas lalo nilang nararamdaman na sila ay pinili, patunay na ang Diyos ay kasama nila, na ang fitna ay nagaganap mismo ayon sa ipinangako ng teolohiya, at ang pagbabalik ng imam ay mas malapit na kaysa dati. Kaya, mananalo ba sila? Halos siguradong hindi. Pero may balak ba silang sumuko agad? Hindi mo madadaig sa negosasyon ang taong naniniwalang nabubuhay siya sa loob ng isang propesyang nagkakatotoo. Dito papasok ang dalawang pinakamahalagang tuntunin sa negosasyon. Unang tuntunin, alamin kung sino ang kausap mo at ano ang kanilang paniniwala. Pangalawang tuntunin, huwag makipagnegosasyon sa terorista, lalo na sa mga teroristang panatiko sa relihiyon. Ako si Irkay, makikita tayo muli sa susunod.